Sa bawat tagumpay ng lungsod ng San Jose del Monte, kaagapay ang bawat sangay sa paghubo sa pangunguna ng city government kasama ang sangguniang panlungsod at ang mga pamahalang barangay, pinagtitibay ang diwa ng bayanihan sa pamamahala, kung saan ang bawat ordinansa, bawat resolusyon at bawat programa ay bunga ng pagkakaisa para sa kapakanan ng bawat Sanoseño. Mula sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at edukasyon, pangangalaga sa kalikasan, pagsusulong ng turismo, pagpapabuti ng serbisyong pampubliko, hanggang sa pagkilala sa mga natatanging mamamayan, naging mahalagang katuwang ng city government ang sangguniang panglungsod at mga barangay sa paghatid ng mga pulisiyang nagbubukas ng mas maraming oportunidad at mas inklusibong kinabukasan para sa buong lungsod. Narito ang aking report. Ayon sa ulat ng kalihim ng Sangguniang Panglungsod, sa unang taon ng panunungkulan ng konsehong pinamumunuan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, naipasa ang kabuang 513 SP resolutions at 21 city ordinances. Mga panukalang naging pundasyon ng mahalagang programa sa lungsod, mula sa pagtugon sa krisis sa tubig, pagpapalakas ng edukasyon, hanggang sa pagpapabilis ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ang Sangguniang Panglungsod ay gumagawa ng mga ordinansa at resolusyon na nagtatakda ng direksyon ng pamahalang lungsod. Alinsunod na rin sa direktiba ng ating punong lungsod, Mayor Florida Aterida Robes. Sa likod ng bawat serbisyong natatanggap ng publiko ay ang masusing proseso ng pag-aaral, deliberasyon, konsultasyon at pagboto upang matiyak na bawat pondo at bawat polisiya ay tunay na makikinabang ang mga Sanoseño. Sa pakikipagtulungan sa city government, inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ang ilang mahalagang ordinansa para sa taong 2025 at 2026. Kabilang dito ang paglikha ng mga bagong dibisyon at karagdagang mga posisyon sa City Health Office, City Assessor's Office, City Legal Service, Ospital ng Lungsod at Office of the City Mayor upang higit pang mapabilis at mapahusay ang paghahatid ng serbisyo publiko. Inaprubahan din ng konseho ang mahigit 4.5 billion pesos annual executive budget para sa taong 2026, pondo para sa mga programang magpapalawak ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon, infrastruktura, disaster preparedness at iba pang pangunahing pangangailangan ng lungsod. Hindi nagtatapos sa pag-aproba ng budget ang tungkulin ng lehislatibong sangay. Bawat panukala ay dumaraan sa serye ng committee hearings, budget deliberations, konsultasyon sa mga tanggapan ng lungsod at masusing pagsusuri ng mga miyembro ng konseho. Sa prosesong ito, nagkakaroon ng balanse ang iba't ibang mga pananaw upang matiyak na ang bawat pondong gagastusin ay may malinaw na layunin, sapat na batayan at direktang pakinabang para sa mamamayan. Ito ang sistema ng checks and balances na nagpapatatag sa mahusay at responsableng pamamahala. Isa sa mga pinakamahalagang tungkulin ng sanggunian ay ang masusing pagrepaso at pag-aproba ng taunang budget upang matiyak na ang pondo ng taong bayan ay ginagamit ng tama, ayon sa batas, at para sa mga programang tunay na kailangan ng mamamayan. Pinagtibay rin ng konseho ang ilang supplemental budget upang pondohan ang mahalagang pangangailangan ng iba't ibang tanggapan ng lungsod, kabilang ang gratuity pay para sa mga contract of service at job order workers. Samantala, upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura, inaprubahan din ang 540 million pesos loan agreement para sa right-of-way acquisition, road widening at iba pang development projects. Sa gitna ng hamon sa supply ng tubig, naging mabilis din ang pagtugon ng lehislatibong sangay. Nagbigay rin ang konseho ng emergency powers sa punong lungsod upang maisagawa ang rehabilitasyon at operasyon ng water supply system, habang nilikha rin ang Special Trust Fund upang matiyak ang maayos at transparent na pamamahala sa mga pondong kaugnay ng serbisyo ng tubig. Patuloy ang tumitindig ang Sangguniang Panglungsod para sa issue ng tubig, sapagkat ang sapat, malinis at maaasahang supply ng tubig ay pangunahing karapatan at mahalagang serbisyong pampubliko. Bilang kinatawan ng mga mamamayan o mga representative ng Sanoseño, tungkulin nitong magsagawa ng oversight, magpasa ng resolusyon, ng ordinansa,
at humiling ng pananagutan sa mga kinaukulan at maghanap ng legal at pangmatagalang solusyon upang matiyak na ang bawat Sanosenyo ay magkaroon ng maayos na serbisyo ng tubig. Hindi rin nakaligtaan ng sektor ng negosyo at kooperatiba. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapalawig ng deadline sa pagbabayad ng business tax ng walang multa, moratorium sa loan principal ng mga kwalipikadong kooperatiba at maliliit na negosyo at ang institusyonalisasyon ng pagkilala sa mga natatanging kooperatiba at cooperative leaders ng lungsod. Mga hakbang na naglalayong palakasin ng lokal na ekonomiya at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa bawat Sanosenyo. Magandang araw, pamilyang Sanosenyo. Bilang inyong pangalawang punong lungsod, naniniwala ako na ang tunay na serbisyo ay nagsisimula sa pakikinig, maingat na pag-aaral at matalinong pagpapasya. Bawat ordinansa at resolusyong aming tinatalakay ay hindi lamang mga dokumento. Ito ay mga desisyong may direktang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa kinabukasan ng ating mahal na lungsod. Kaya't bilang katuwang ng punong ehekutibo, bilang katuwang ni Mayor Ate Rida, buong puso kong ipinapahayag ang aking suporta kasama ang mga miyembro ng sanggunian at ipagpapatuloy ang mga programang tunay na makapagpapabuti sa kalidad ng buhay ng ating mga mamamayan sa pamamagitan ng masusi, bukas at responsableng pagtalakay sa bawat panukala, resolusyon at ordinansa. Tinitiyak nating ang bawat ipinapasa natin ay makatarungan, makabuluhan at tumutugon sa tunay na pangangailangan ng ating komunidad. Ang pag-unlad ay hindi bunga ng iisang tao o iisang tanggapan. Ito ay bunga ng pagkakaisa, pagtutulungan at iisang layunin. Ang mapaglingkuran ng bawat Sanosenyo ng may integridad, malasakit at pananagutan. Patuloy tayong magkaisa, patuloy tayong magsilbi at sama-sama nating isulong ang isang pamahalaang matatag at mahusay para sa lahat. Muli, ako po ang inyong abang lingkod, Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga. Maraming salamat po at mabuhay ang lungsod ng San Jose del Monte. Area Sanosenyo. Samantala, hindi lamang tagapagpatupad ng mga programa ang mga barangay. Sila ang unang takbuhan ng mamamayan, unang nakakarinig ng kanilang mga hinaing at unang kumikilos upang makapaghatid ng agarang serbisyo sa kanilang komunidad. Bilang pinakamalapit na antas ng pamahalaan sa mamamayan, ang mga pamahalang barangay ang nangunguna sa pagtukoy ng mga suliranin sa kanilang nasasakupan mula sa kapayapaan at kaayusan, kalinisan, kalusugan, disaster preparedness, infrastruktura hanggang sa mga usaping panlipunan at pangkabuhayan. Sa pamamagitan ng mga konsultasyon, barangay assemblies at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor na bibigyang boses ang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang barangay kasi siyempre, lagi ito ang frontline palagi. At dito unang dumudulog ang ating mga kabarangay bago pumunta ng ating city government. Kasi as mandated under the law sa local government code, ang mga basic services ay sa barangay una nanggagaling. Kapag naman ang mga hamon ay nangangailangan ng mas malawak na aksyon at karagdagang pondo, nagsisilbing tulay ang mga barangay upang maipaabot ang mga pangangailangang ito sa city government at sa sangguniang panglungsod. Dito nabubuo ang mas matatag na koordinasyon sa pagpaplano, pagbuo ng mga pulisiya at pagpapatupad ng mga programang tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng city government, sangguniang panglungsod at 62 pamahalang barangay na ipaparating ang mga proyekto at serbisyong may direktang epekto sa buhay ng bawat Sanosenyo. Patunay ito na ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa bawat komunidad at sa bayanihang nag-uugnay sa barangay at sa lokal na pamahalaan tungo sa isang mas maunlad, mas ligtas at mas inklusibong San Jose del Monte. Siyempre talaga pong malaking impact yun. Kasi pagka nagkakaisa, iisang direksyon lang,
lahat ng bagay ginhawa at madaling napagtatagumpayan ano man ang problema. Sa bawat ordinansang naipapasa, sa bawat resolusyong napagtitibay at sa bawat programang naipapatupad, nananatiling magkatuwang city government, sangguniang panlungsod at mga pamahalang barangay sa iisang layunin, ang mailapit ang mahusay na pamamahala at dekalidad na serbisyo sa bawat komunidad. Dahil sa lungsod ng San Jose del Monte, ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong naitatayo, kundi sa bayanihang bumubuo ng isang lungsod na walang naiiwan. Thank you for watching. For more news and information, don't forget to like, comment, and share this video. And follow the official pages of the city government of San Jose del Monte. This is Rian Vargas from KPN National High School. Thank you very much. Aria San Joseño.